Matunog naman ang pagkondena ng ibang bansa sa mapanganib na ikinilos ng China sa Ayungin Shoal. Ang Amerika muling pinanindigan ang Pilipinas at kanilang Mutual Defense Treaty. Nasa frontline na balitang yan, Simon Gualvez. Walang karapatan ng China na itaboy ang ating tropa. Yan ang iginiit ni Senador Risa Ontiveros kasunod na nangyaring banggaan sa Ayungin Shoal. At mas lalong wala silang karapatan na banggain at saktan ng mga Pinoy sa sarili nating teritoryo. Si Senador Jinggoy Estrada naman iginiit na paglabag sa ating soberenya ang ginawa ng China. Tanong niya, sapat pa ba kung maghain lang ulit ang bansa ng panibagong diplomatic protest? Nakikiusap naman si Senate President Juan Miguel Zubiri na respetuhin ng China ang buhay ng mga Pilipino at sumunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea at Maritime Travel. Maging ang mga kalyado ng Pilipinas napareact kaagad sa panibagong insidente ng pambubuli ng China. Si Japanese Ambassador to the Philippines Kazuhiko Koshikawa labis na nababahala sa pagiging agresibo ng China. Mariin daw na tinututulan ng Japan ang pagbabago sa status quo na sapilitan o idinaan sa puwersa. Pati ang Australia ikinabahala ang dangerous maneuvers ng Chinese ships. Tinawag naman na unjustified ng Canada ang ginawa ng China. Wala naman daw karapatan ng China sa West Philippine Sea. Nakakabawas daw sa kaligtasan at seguridad sa rehiyon ang patuloy na pananakot at coercion ng China. Ayon naman kay US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson, nilagay sa alanganin ng China ang buhay ng mga Pinoy na sakay ng mga barko. Nakikiisa raw sila sa kaalyado nila para protektahan ang soberenya ng Pilipinas. Kasunod nito, naglabas na rin ng pahayag ang US Department of State. Kaysa raw sila ng Pilipinas laban sa panguusig na ito ng China. Iginit din nilang pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas ang Ayungin Shoal alinsunod sa arbitral ruling ng International Tribunal. Muli rin pinanindigan ng Amerika ang Mutual Defense Treaty nito sa Pilipinas kung saan ipagtatanggol nito ang ating bansa sa oras na magkaroon ng armed attack sa puwersa ng Pilipinas. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Gretchen ho po, huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.